Ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Hapis o sa Pitong Hapis ng Mahal na Birheng Maria ay nagsimula noong mga ika-11 o ika-12 siglo. Ito yung unang nakita sa mga monasteryo na sa ilalim ng mga impluensya ni San Anselmo at ni San Bernardo. At noong 1232, may 7 kabataang lalaki ang nagtayo ng isang orden na tinatawag natin ngayon na Orden ng mga Lingkod ni Maria, Order of the Servants of Mary, o ang Servites na tinatawag natin. Kinuha nila ang Mahal na Birheng Maria na nakatayo sa ilalim ng krus ng ating Panginoon bilang inspirasyon at pangunahing debosyon ng kanilang orden. So, yung mga monasteryo ng mga Cistercians at yung ang orden ng mga Servites ang siyang nagpakalat ng debosyon sa mga hapis ng Mahal na Birheng Maria. Ngayon, noong ika-15 siglo, higit sa Rhineland at sa Flanders, ay nagsulputan ang napakaraming mga konfederasyon ng mga konfraternidad ng mga hapis ng Mahal na Birheng Maria. At sa kontekstong ito ng paglaganap at pagsulpot ng mga confraternities, doon unang lumabas ang mga liturgical formularies na nakalaan para sa hapis ng Mahal na Birhen. Isang provincial council sa Cologne sa Germany noong 1423 ay nagtayo, ginamit itong mga liturgical formularies upang itatag ang isang kapistahan sa karangalan ng mga hapis ni Maria. Ito'y itinatag nila bilang pagbabayad puri sa pagwawasak ng mga pagsisira ng mga imahe ng Mahal na Birhen na ginawa ng mga Hussites. At ang kapistahang ito ay unang pinagdiwang nila Biyernes pagkatapos ng 3 linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. At ang title nito ay ang paggunita sa hapis ng Mahal na Birheng Maria. At ang objective, ang pinagtuunan ng nasabing kapistahan ay ang pagninilay o paggunita sa mga hapis ng Mahal na Birhen na nakatayo sa ilalim ng krus ng ating Panginoon. Ngayon, noong bago dumating ang ika-16 na siglo, lumaganap na ang kapistahang ito. Ang kapistahang ito ay limitado lamang pala sa mga dioceses ng Hilagang Alemanya, Germany, Scandinavia, at Scotland. At noong 1482, ang kapistahang ito ay opisyal na isiningit sa Roman Missal sa titulong Our Lady of Compassion. Ang naging focus ng kapistahang ito ay yung pakikiramay ng Mahal na Birheng Maria sa pagdurusa ng kanyang anak na si Jesus. Ang salitang compassion ay nanggaling sa mga salitang cum at pasio. Ibig sabihin nun, ang pagdurusa kasama. Okay, kasamang pakikipagdusa, kasamang pakikiramay, okay, ng Mahal na Birheng Maria. Naging popular ang kapistahang ito sa Pransya noong 1600 at sa dekreto ni Pope Benedict XIII noong
April 22, 1727, ang kapistahang ito ay inilagay ng Santo Papang iyon sa Biyernes bago magdomingo de Ramos, Friday before Palm Sunday. At ang kapistahang ito ay extended sa buong simbahang Latin, the entire Latin Church. Ang title ng kapistahang ito ay Ang Pitong Sakit ng Mahal na Birheng Maria, the 7 sorrows, $7 of the Blessed Virgin Mary. Okay? Nagkaroon ng, ang nalalaman natin ay mayroong isa pang kapistahan ng Mahal na Birhen na pinagdiriwang sa September. Okay? Pagkatapos ng kapistahan ng pagtatampok sa krus ng Panginoon. Pero yung kapistahan ng September na yan, okay, ay mas bago na naipasok sa kalendaryo ng simbahan kesa doon sa tinatawag nating Viernes de Dolores. Kasi ang Viernes de Dolores ay tinatag at inextend sa simbahang Katolika 1727 ni Pope Benedict XIII. Samantalang ang piyesta ng Our Lady of Sorrows ng September 15 ay pinasok lamang sa kalendaryo ng simbahan ng Roma 1814 ni Pope Pius VII. Kaya kung iisipin ninyo, talagang mas matanda ang kapistahan ng pitong sakit ng Birheng Maria na tinatawag nating Viernes de Dolores. Pagdiriwang Biyernes bago maglinggo ng Palaspas. Mas matanda yon. Pero dahil nga sa nung liturgical reform, nung nag-reform ng kalendaryo, okay? Nag-reform ng kalendaryo noong 1969, ay nakita nila bakit dalawa ang piyesta ng Mahal na Birhen, ng hapis ng Mahal na Birhen. Kaya tinanggal yung piyesta ng Viernes de Dolores at ang nanatili ay ang kapistahan ng Birhen ng Hapis ng September 15. Okay? Pero nakakapagtaka kasi mas matandang kapistahan talaga ang Viernes de Dolores kesa doon sa September 15 ang Our Lady of Sorrows. Well, kahit na tinanggal pa sa kalendaryo yan ng simbahan, nagpatuloy ang pagdedebosyon sa Mahal na Birhen, sa hapis ng Mahal na Birheng Maria, magpahanggang ngayon. Okay? Tuwing Viernes de Dolores, minsan hindi na naiintindihan ng mga tao ito kasi bakit Viernes de Dolores? Hindi naman Feast of Our Lady of Sorrows. Well, the old feast is Viernes de Dolores, the 7 sorrows of the Blessed Virgin Mary. Doon unang inilalabas sa prosesyon ang imahen ng Mahal na Birheng Dolorosa. At ito'y inililibot sa buong bayan ng ating mga ninuno at magpahanggang ngayon, ito ay ginagawa pa rin at nagkakaroon ng isang pambihirang revival. In fact, kung titingnan ninyo yung bagong English Missal, okay, na promulgated noong 2002 ni Pope John Paul II, nagkaroon ng pangalawang alternative na panalangin pambungad na tahasang tumutukoy sa mga sakit o pakikiramay ng Mahal na Birheng Maria. Bakit ito biglang lumitaw sa Roman Missal ng 2002? Ang sagot, kasi hindi mai-de-deny, hindi may pagkakaila ng inang simbahan na
kahit tinanggal pa ang kapistahan ng Viernes de Dolores, ay nagpapatuloy pa rin ang pagdedebosyon ng mga tao sa mga hapis ng mahal na birhen. Kaya, makikita natin sa mga simbahan ang larawan ng mahal na birhen ng hapis. Minsan, ang kanyang puso ay tinatarakan ng isang balaraw. Minsan, ito'y tinatarakan ng 7 balaraw, alang-alang sa 7 hapis ng mahal na birhen. Ano yung 7 hapis ng mahal na birhen? Una ay yung propesiya o yung hula ni Simeon. Ang ikalawa ay ang paglikas ng banal na mag-anak patungong Ehipto. Ang ikatlo ay ang pagkawala sa batang Jesus doon sa Jerusalem. Ang ikaapat ay ang pagsalubong ng mahal na Birheng Maria sa ating Panginoong Hesukristo na noon ay nagpapasan ng krus patungong Kalbaryo. Ang ikalima ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ika-6 ay ang pagbaba ng bangkay ng Panginoon at paghiga nito sa mga bisig ng Birheng Maria. At ang ika-7 ay ang paglilibing sa mahal na Birheng Maria. Ang 7 sakit na ito ay mayroong chaplet. Chaplet na ginawa ng mga Servites, 7 sets, 7 pangkat ng tag-7 Abaginoong Maria. At ito ay dinadasal, lalo tigit, bilang paggunita sa 7 sakit ng mahal na Birheng Maria. Kaya, sa Biyernes de Dolores na ito, tayo ay makidalamhati sa mahal na Birhen, makiramay sa kanyang sa pagdurusa ng kanyang kalooban upang tayo naman ay madala niyang higit na nakikiisa sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo. Biyernes, bago magpasko, bago mag-araw ng Linggo ng Palaspas, bago pumasok ang mahal na araw, nandito ang mahal na Birhen upang hikayatin tayong mamintuho sa pagpapakasakit ng kanyang anak na si Jesus.